Hello? Hello. So, magsitayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Ang aawitin po natin ay ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay kinuha ni Jesus. Hahanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga pulo ng dagat, itong bansang Pilipinas, sa lupang hinirang ang ating tahanan. Doon si Kristo maghari ng walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan. Doon si Kristo maghari ng walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang hinirang ang ating tahanan. Doon si Kristo maghari ng walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli na ang tubig at ng Espiritu. Kundi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay na ang sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli na ang tubig at ng Espiritu.
hindi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay na ang sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. So, magsiupo po tayong lahat. At bago po tayo magpapatuloy sa aking programa, tayo muna ay manalangin. So muli, tatayo po tayong muli at mananalangin. So sa oras na ito, mahal na Hari, naririto na naman po kami upang kami po ay magpapatuloy na naman po sa aral ng Kingdom of God. At sana po, mahal na Hari, sa oras na ito ay gabayan mo po kaming lahat at lalong iligtas mo po kami sa mga kapamakan, lalong-lalo na po ang aming mga buhay. At sa lahat po ng mga naniniwala sa ating KOG o Kingdom of God, ay sana po lalawig pa ang ating mga kaganapan. At muli ako'y bumabati ng magandang umaga at sa lahat po ng tumangkilik ng kaharian ng Diyos ay siyang nagsasabi, Amen. So magsiupo po tayong lahat. Bago po tayo'y pupunta po sa ating greeting, ako po'y babasa po ng Consumatum Is. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon. Nasukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanlibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ang kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunan Consumatum Is, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na Consumatum Is, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon na si Kristo. Ito na rin ang pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon, natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At sa ika-7,000 taon, siya po ay namahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo, ay natapos na ang ika-6,000 taon na tayo ay narito na sa ika-7,000 taon na kapahingaan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan ng mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili. Nang sa gayoy, hindi maibalik ang nangyari ni Adam, na habang namamahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon, naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng katuwiran ng Diyos. So, tayo po ay
magbibigay po ng greetings sa ating Divine Mentor. Isang mapagpalang oras po, mahal na ari, sa oras na ito, manama, na naririto na naman po kami upang gumanap sa iyong kagustuhan, malnari, at sa five spiritual mothers. Na naroon po sila sa New Talisay, Dapitan, Shrine City. At sa Royal Family ng Riam Bonanza. Ang aming overall President ng The Kingdom of God, Prince Rocky Y. Riam Bonanza, na siya pa rin po ang presidente ng the Philippine the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa 12 gates or 12 tribes na kinabibilangan po ng aming King Regional ng Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong, at sa lahat ng kanyang mga kasamahan from Region 1 to Region 12. Magandang umaga po sa ating lahat, at sa mga provincial leader ng buong lambak ng Luzon, Visayas at Mindanao. At naririto po rin ang inyong kapatid na abang lingkod, si Haring Elino Y. Tarakan. At sa lahat ng mga municipal leaders na naririto ngayon sa oras na ito, ang aking unang babanggitin, ang municipal leader ng Alicia Isabela. Naririto po si Reyna Violeta Calora Mariano. At ang pangalawa na aking bibigyan din ng pagbati, ang municipal ng Angadanan Isabela, Haring David Tumla. Magandang umaga po, Hari. At ang pangatlo, ang municipal din ng Cabanatuan Isabela, Haring Rogelio B. Antonio. Magandang umaga, Hari. At sa mga barangay leaders na naririto, ang barangay leaders ng Barangay Saranay, ang Angadanan Isabela, si Haring Noli Agustin, at ang barangay leader ng Barangay San Antonio, si Reyna Esther Paredes. At sa Barangay La Suerte, anong pangalan, Reyna? Edralin Costales. Naririyan po siya. At ang barangay leader ng Barangay Dalenat, ang Angadanan Isabela, si Junaisa David Tarakan. Magandang umaga rin na. At sa lahat po ng tumanggap ng kaharian ng Diyos. So sa oras na ito, mga kapatid, ay ang ating topic po ngayon, where is the kingdom of God? Nasaan ang kaharian ng Diyos?
So ngayon mga kapatid, ating babaybayin ang banal na kasulatan. Basahin natin ang Matthew Matthew 6:33. So, ganito po, mga kapatid, ay basahin mo rin na ang Matthew 6, ang talata ay 33. Ganito po ang mababasa ko sa Matthew 6, verse 33. Pakinggan po natin. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, narinig po natin, salamat Rina. So, nagtatanong mga kapatid, ang ating Diyos. Dahil nakikita ng Diyos na marami pang hindi nakakaalam kung nasaan ang kanyang kaharian. Kasi mga kapatid, sa oras na ito, pag nagtatanong ka, maraming nagsasabi pa rin na doon pa sa taas ang kaharian. At narito sa puso at nasa loob ng lupa. Ayon ba mga kapatid, ay tamang basihan po ba yun? Kung ating sasaliksikin ang banal na kasulatan. Kasi mga kapatid, dahil sinabi ng Diyos, mahanapan. So, hahanapin natin para maintindihan. Ano? So, sabi ng Diyos, sa Matthew 6:33, hanapin niyo muna ang aking kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, mahahanapan mga kapatid, ano? Ang kaharian ng Diyos. So, una na ibibigay kong patunay para maintindihan, no? Basahin natin ang Jeremias muli. Jeremias 3:17. Ibasa ko mo pa. Basahin muli, Reyna. Ganito po ang mababasa po dito sa Jeremias 3 verse 17. 17. Sige, okay. 3:17. Yes. Ganito po ang mababasa po dito sa Jeremias 3 verse 17. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon, at lahat ng mga bansa ay matipisan doon. Sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem, hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pamamatigas ng kanilang masamang kalooban. Tingnan ninyo, no, mga kapatid, sinabi ng Diyos na ang Jerusalem ay luklukan ng Panginoon. Ano ba ang pagkaintindi natin sa Jerusalem? Mga kapatid, doon ba sa taas o dito sa baba? So ngayon mga kapatid, ang Jerusalem ay isang bansa, isang lugar. Kung nasaan ang Diyos, mga kapatid, no? Kung nasaan ang Diyos, andun po ang kanyang luklukan. Luklukan, mga kapatid. Paano po natin masasabi ng kaharian ng Diyos? Doon po sa tuktok ng langit. So, napaka ganda po kung tayo'y babase lamang po sa Biblia. Kasi mahirap po pag-hearsay. Pag wala tayong proof, may maniniwala ba sa atin? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang example. Ang isang abogado ba, kung hindi matibay ang ebidensya mo, mananalo ka ba? Hindi. Kaya mga kapatid, ito po ay atin lang lilinawin ang ating
mga sinasabi upang ang mga tao ay maniniwala kung nasaan talagang luklukan ng Diyos. So, isa pa para mapatunayan po natin na talaga ang kaharian ng Diyos ay dito po sa bansa. Bigkaso. Basa rin. 33 na rin. O 43. Ay, 42. 42, 43. Ganito po ang sinabi po dito sa Matthew 21, verse 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, narinig po natin ang sinasabi po ng Matthew 21:43. Ang sabi po sa banal na kasulatan, kaya nga aalisin ko sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So ito na mga kapatid, ano? Sinabi niya, isang bansang nagkakabunga. So dito na kasi mga kapatid, ano? Na marami pong nalito dito po sa bansang nagkakabunga. Dahil marami pong interpretation or the real of definition, mga kapatid. Sa lahat po ng ating mga kapatid, ano, sa interpretation po kasi hindi po tugma yung mga ibang sinasabi ng ating mga kapatid. So dito ang tinutukoy ng ating Panginoon, ang bansang nagkakabunga, mga kapatid. Ito na, pakinggan po natin. Ano? Kasi ang bansang nagkakabunga, ayon po sa banal na kasulatan, ay walang iba. Dito po, patunayan ko po sa inyo sa bansang Pilipinas. Noong, no? Noong April 14, 1523. Ano po ba ang nangyari noon dito po sa bansang Pilipinas? Ano? Kasi nung March 15, 1521, si Raha Humabon at King Lapu-Lapu ay meron po silang ipinabautismo na 400 na lalaki at 400 na babae at ipinabautismo po kay Father Pedro Valderrama. At may ginawa pa po silang napakalaking krus at ipinaharap pa sa gitna ng dagat. At sabay, no? Sinigaw. 21. Sabay isinigaw. At sabay na isinigaw na ang bansang Pilipinas ay Christian country, mga kapatid. So, hindi po rin ako nahiya sa inyo dahil sila po ang nagsigaw ng bansang Pilipinas. April 23, mga kapatid. Sila Raha Humabon at King Lapu-Lapu na ang kaganapan ay tunay na dito po ipinunta ang bagong kaharian ng Diyos. Muli po, ano po ba ngayon mga kapatid at
napapatunayan na namin na dito po sa bansang Pilipinas ang siyang bagong kaharian ng Diyos. So ngayon ay bibigyan ko po ng isang testimony para mas lalo pong maintindihan natin ng maayos na ang bansang Pilipinas ay siyang bagong kaharian ng Diyos. So, ang isang testimony na aking ipapaliwanag sa inyo ang Genesis. Genesis 25, 23, 26. No. Mga kapatid. So, Reyna, basahin muli ang Genesis 25, 26. 26. Ganito po ang mababasa sa Genesis 25:23. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan, at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. 24. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. Sa 25, at ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Isaw. 26, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebecca. So, narinig po natin, ang unang anak ni Rebecca ay malakas, at mabalahibo, at mapula, at magsisilbi sa mas bata. Si Esau ay ipinanganak na may 60 years na po, So, si Rebecca, mga kapatid, ay nagbuntis ng 2 bansa. So, kung literal, si Rebecca, na tulad ninyo ng mga babae, kaya bang iluwag ang 2 bansa? Hindi. So, hindi. Kasi si Rebecca ay Daigdi. talimhaga o parables. So ngayon, si Rebecca ay kung manganganak ang babae, ano po ang kinakailangan kunin natin na magdi-discover? So, ang kukunin po natin, kung halimbawa, ang isang babae ay manganganak, ay partera. Or comadrona. Comadrona. So, ngayon mga kapatid, si Rebecca pala ay
isang daigdig. No? Daigdig. Isang daigdig, mga kapatid. So kung isang daigdig si Rebecca ay daigdig din o bansa ang kinakailangan natin magdi-discover, mga kapatid. No? So ngayon, ang ating discovery na bansa ay bansang Spain. No? Spain. Bansang Spain. So, ang hari noon dito ay si King Philip. Philip. Ay si King Philip. Yun. Si King Philip II, mga kapatid. So si King Philip, mga kapatid, ay may dalawa siyang maglalakbay. Walang iba po kundi si Cesar Columbus. Walang iba kundi si Cesar Columbus at si Ferdinand Magallanes. Itong dalawang tauhan ni King Philip, mga kapatid, ay kapag si King Philip ay nagpapahanap ng masasarap na ulam o masasarap na pagkain, ay kanya pong pinaglalakbay ang dalawa patungo sa Hilagaan. Sa bundok siya. Dito po sa bundok siya. So alamin po natin ang katauhan ni Esau, mga kapatid. Si Esau ay basahin natin sa Genesis 36. 8. Basa rin. Ganito po ang mababasa sa Genesis 36 verse 8. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. So narinig po natin na si Esau ay siya si Edom. So kung ating babasahin ang encyclopedia at website, Esau. kung ating babasahin ang encyclopedia, Edom. at Edom. website, ay Edom. Taton. So si Edom ay nanahan sa bundok ng Seir. Si Edom, siya ang bansang Amerika. Siya po ang bansang Amerika. So ngayon, mga kapatid, nahanapan na po natin ang unang anak ni Rebecca. So ngayon, muli po na maglalakbay upang hanapin ang pangalawang anak ni Rebecca. So, nung pauwi na, mga kapatid, Bansang Silanganan. sa bansang Silanganan. So, habang sila'y naglalakad, mga kapatid, ay may nakita sila
na isla. May nakita silang islang umiilaw. So ngayon, pinuntahan ng dalawang maglalakbay ni King Philip. So, yung nakita ng dalawa na ang islang ito ay wala pa pong pangalan. So, umuwi ang dalawang maglalakbay ni King Philip at noong pagdating nila kay King Philip, sinabi nang nakita nilang islang walang pangalan, ay ang sabi ni King Philip, babalik kayo at isunod nyo ang aking pangalan. Iyon po ang sinabi ni King Philip. So, bumalik ang isang maglalakbay ni King Philip, si Ferdinand Magallanes. So, bumalik mga kapatid, no? So, noong pagdating ni Ferdinand Magallanes dito po sa taong March 16, 1521, mga kapatid. Dito po nadatnan ni King Philip si Jacob. Siya po mga kapatid ay ating aalamin kung ano rin po ang katauhan ni Jacob. Basahin natin sa Genesis 32. Genesis 32, 28. Ganito po ang mababasa sa Genesis 32 verse 28. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nananaig. So, sinabi ng banal na kasulatan na si Esau ay si Jacob ay hindi na tatawagin ang pangalan mo, kundi Israel na. Dahil ikaw ay nakipunyagi sa mga tao at Diyos. So, ang pangalan mo ay Israel. Israel, mga kapatid. So, plus, from March 16, 1521, plus 2 years. Mga kapatid. No? So, ang kaganapan po kasi dito, nung March 16, 1523, dito po sa Cebu Mactan, lumapag ang mga Kastila noon. So, si King Philip, ano? So, si King Philip ay may 2 tauhan, ano? Si King Philip, no. Si Rahong Mabon at King Lapu-Lapu. Sila po ang dalawang nadatnan ng mga Kastila noon. Sabay po na si Rahong Mabon ay dito po nila, no? Na may pinabautismo
na 400 na babae at 400 na lalaki. Ito po ang pinabautismo kay Raha ay kay Father Pedro Valderrama, mga kapatid, at sabay na isinigaw No. na ang bansang Pilipinas noong April. March 16, 1521 plus 2 years. 1 plus 2, 3. Pagkatapos, bring down to 1523. Ano? April 15, 23. Mga kapatid. So, babalik po tayo. Ano? Sa propesiya. Balik po tayo sa propesiya ng Panginoon. Tama po ba, mga kapatid, na ang mga Amerikano ay malalakas? Tama. Yes, kasi po ang mga Amerikano, mga kapatid, ay dati na po nilang pinaghandaan na sila po ay nakikidigma. At ang mabalahibo, tunay po ba na ang mga Amerikano ay mabalahibo? Tunay po, dahil ang kanilang mga kamay, kapag nakikita mo na nasalubong mo sila, ay nakikita mo ang kanilang mga kamay Katawan. ay sadyang mabalahibo. Tunay. At mapupula po ba ang kanilang mga kamay? Yes po. Tunay. Dahil ang mga Amerikano kapag iniitan ang kanilang mga kamay ay sadyang pumupula. At Nagsilbi sila. magsisilbi sa mas bata. Noong World War II. Noong World War II. Ang kaganapan dito ay ang bansang Amerika at ang Japan. Tunay po ba na nagdigma ang dalawang bansa? Tunay po Tunay. na nagdigma po dahil noong 1945. Dito po ang taong sila po ay nagdigmaan dahil tinulungan po ng kanyang nakababatang kapatid, Usa, na kahit hindi siya inimbita, mga kapatid, ay tinulungan niya dahil si Jacob at si Esau ay sila po ay magkapatid. Ayon po sa banal na kasulatan, plus 1 year. So, 1946. Ano po ba ang kaganapan noon? Noong 1946, mga kapatid, dahil natapos na po ang gera ng dalawang bansa, ang Japan at ang Amerika, sila po ay pinatibay ang kanilang ugnayan. At dumating na po noong July 4, 1946. Ito po ay tinatawag na The Philippine and American Friendship. Day. American Philippines.
Friendship Day. Friendship July Day. 1946. Yan po ang kaganapan, mga kapatid. So, hindi po ako nahihiya sa inyo dahil ang kaganapan na ito, saan po ba naganap? Sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas. Ito po ang patunay Isang patunay. na ang Genesis 25, 23, 26 ay siya pong nagsasabi na dito po ang tunay na direksyon, na dito po ipinunta ni Jacob na ang kanyang pangalan ay Israel. Basahin natin sa Isaiah. Isaiah. What? 65-1. 65:1. Para maintindihan po natin, mga kapatid. Po ang mababasa sa Isaiah 65:1. 1. Ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi hanap sa akin. Aking sinabi, narito ako, sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. So, narinig po natin, ano? So, kusa na pumunta si Jesus dito po sa bansang Pilipinas na hindi niya man lang sinabi kung anong oras, anong taon siya pumunta. At mismo kanya pong pinuntahan ang kanyang bagong lilipatan ng bagong kaharian ng Diyos. So mga kapatid, ngayon at nalaman natin kung nasaan ang kaharian. So, ngayon, ano ba ang plano ng Diyos? Basahin natin, Rina, sa Daniel 2:44. Ganito po ang mababasa sa Daniel 2:44. 2:44. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito, at yaoy lalagi magpakailanman. So, napakalinaw sa banal na kasulatan, ano? Na ang sinasabi sa banal na kasulatan na maglalagay ang Diyos ng isang kaharian na hindi na magigiba kailanman. So, ito po mga kapatid, ano? Matagal na po na itong plano ng ating Panginoon. Mula pa po noon kay Jesus. Jesus. Mga kapatid. So, sayang lang dahil Jesus din, mga kapatid, ay yung plano ng Diyos sa kanya hindi tinanggap. So, masakit din. Dahil Jesus, binigyan din ng Panginoon ng isang pagkakataon na siya po ay maging hari.
at magiging Diyos doon. Ngunit bagkus, siya po ay pinatay. So ibig sabihin, hindi po natuloy yung kanyang kaharian doon. So, napakaswerte natin mga kapatid dahil hindi po natuloy doon sa atin ipinunta. Kaya dito po sa bansang Pinas, mga kapatid. So, dito na po, ano? Na, kasi sa Biblia, wala pong tinukot. Ngunit sinasabi sa banal na kasulatan, sa mga parables. Basahin natin muli ang Matthew. Trece. 33. Basahin rin, ha? Ganito po ang sinabi sa Matthew 13 verse 33. Sinalita niya sa kanila ang ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay tulad sa libadura na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalibadurahang lahat. So, ang kaharian pala mga kapatid, ano? Ay itinago sa isang Malibador. babae. So, mahirap intindihan, ano? Itinago sa isang babae. So, kung babae, anong tawag? Ano? Dahil ito ay lahati ng 3 takal na arena. Anong ibig sabihin? Kinuha ng babae. Ang babae ay Pilipinas. Pilipinas, mga kapatid. At nalibadurang lahat. Ibig sabihin, kompleto po na nahati sa 3. Ang ibig sabihin po nito, Luzon, Wow. Visayas, At Mindanao. ay Visayas at Mindanao. Ito po, kumpletong detalye. Ano? Ang ibinigay ng ng isang banal na kasulatan Macho. sa Matthew 13:33. Wala na po tayong masasabi. Kahit wala po sa Biblia, ano? Na tinukoy na bansa. Ngunit may mga parabos. Luzon, Visayas, Mindanao. Meron pa bang ibang nahati na bansa sa buong mundo? Wala. Only Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang babae ay siyang tinutukaw ay Pilipinas. Tinago para. Mga kapatid. So ang plano ng Diyos dito po sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Ano? So napakaswerte natin. At dito po itinago ni Israel ni Jacob ang bagong kaharian ng Diyos. So hindi po ako mahihiya sa inyo na magsasabi na bagong kaharian ng Diyos, kundi Pilipinas. At may karagdagan pa. Dito sa bansang Pilipinas noong July 27, 1982. Sino po ang pinasukat
ng banal na Espiritu ng ating Ama, na ang pangalan ay walang iba kundi si Eli, ang Kristo na tinatawag po nila. Walang iba po kundi ang ating divine mentor, M.F.O.R. mga kapatid. Siya po, noong July 27, 1982, walang iba po na pinasukan ng banal ng Espiritu kundi ang ating divine mentor. Na siya po ang nag-revealed ng 40 years. Biro nyo mga kapatid, ano? Ang hirap. Ito po yung tinatawag nilang consummatum is. Kasi po, siya po ang nag-reveal, biro nyo yung 40 years. At sabi niya, doon na po siya na maalam. At ang kanyang gawain ay natapos na po ang lahat. Ngunit, kahit pa po na mayapa na ang ating mahal Philemon, meron po siyang pinag-iwanan. Ano? Ang kanyang mga anak, walang iba kundi si Prince Rocky Y. Bonanza. At si King Adolfo Vidal. Princeton. King Adolfo Vidal. King Adolfo Vidal. William Bonanza. Riam Bonanza. Sila po ang pinag-iwanan at meron pang 12 gigs. One to 12. Kompleto po. 12 tribes at 12 apostoles. Kompleto na po. Kaya si Haring Philemon, kahit na mayapa na, ay siya rin po ang naghirap upang naipatayo po ang Kingdom of God. Nakalipas po ang 10 taon. 2 plus 0, 2, 92. No? Ang kaganapan po noong 1992 ay dito na po na i-register. Sa security, no? Exchange Commission, mga kapatid. Kaya hindi po ako nahiya na ang ating kinalalagyan ay rehistrado po sa ating gobyerno. Nagpapasalamat po tayo sa Kanya, mga kapatid, dahil siya po ang nag-reveal ng Kingdom of God dito po sa bansang Pilipinas. At basahin natin ang 1 Corinto 15:45 para maintindihan po natin, mga kapatid. Reyna, basa. Ganito po ang mababasa sa 1 Corinto 45 verse 15. Gayon din naman nasusulat ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. So, ano? Si Adam, siya po ang nagbibigay kaluluwang buhay. Sino po? Ang kanyang binigyan ng kaluluwang buhay. Unang Diyos. Adam. Si Adam. Si Adam. At ang huling Adam.
ay siyang nagbibigay ng espiritu ng buhay. MFO, mga kapatid. So nagpapasalamat tayo at si Haring Filemon ang siyang magbibigay ng buhay sa atin. Ano? Basahin natin sa titingnan ko dito. Magbida. Teka mo na lang. Ikutak ko lang. Acts 1:6. Basa rin ha? Acts 1:6. 1:6. Ganito po ang mababasa sa Acts 6 verse 1 1:6. ay 1 verse 6. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahon ito? 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon, unang mga bahagi ng panahon, na itinakda ang Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So, talagang marami kasing nagtatanong na noon mga kapatid, ano? Dahil nagalit na kasi ang Diyos noon. Dahil natapos po yung 4 na karihan from Medo-Persia, Persia, ay from Babylonia, Medo-Persia, Persia at Roma. Ano? Ang Roma mga kapatid ay ang Medo-Persia. Ang Babylonia mga kapatid ay nagsimula din po sila noong 538 BC. At binigyan din siya po ng Diyos ng 70 years na kanyang paglilingkod. Ngunit mga kapatid, nang nagkasalat si Nabucodonosor, mga kapatid, ay pinaikli ng Panginoon. Ano? So, binigyan lamang po siya ng 68 years, mga kapatid. Sa Medo-Persia naman, mga kapatid, ay ang hari dito ay si Darius Hero. Ano? Sila rin ay nagsimula noong 331. Natapos din siya po ng 207 years. At sa Gracia, mga kapatid, ay nagsimula rin sila noong 168 si Alejandro Magno. So natapos din siya po noong 163 years. At sa Roma naman, ang mga Caesars ay nagsimula rin sila noong 476 BC. So natapos po naman sila noong 644 BC. So mga kapatid, dito po kasi nagtapos ang mga kaharian. Ngunit ito po ba ang mga kaharian ito ay nagpatuloy mga kapatid? Hindi po. Ito po ay inirase po ng ating Panginoon at meron din pong mga nag-ambisyon noon na gustong ipagpatuloy pa ang kaharian. Ngunit ang sabi ng Diyos doon sa Acts, nadubli pala kanina, 1:6, nang sabi niya ay hindi na ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon. Yun ang sabi niya.
So, ang sabi niya sa 7, napakahabang hindi dahil hindi na po talaga pinagbigyan ng mga tao noon dahil nagalit kay Jesus dahil hindi po pinagbigyan. So muli, ito po ay may mga nag-ambisyon din dito na ang gustong maipatayo sa ng kaharian noon, si Napoleon Bonaparte noong 1800. Ang pangalawa, si Wellington Duque noong taong 1815. At ang pangatlo ay si Kaisar Wilhelm noong taong 1918. At ang pang-apat noon ay si Adolf Hitler ng taong 1939. So, may mga kasama din po dito nakapanalig ang mga sila Benito Mussolini, ang mga kapanalig nila sa Italy noong 1945. So mga kapatid, ay dito po nagtapos ang kaharian. So ipinagpatuloy ng ating divine mentor, walang iba po kundi ang ating dakilang guro, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Priambonanza, na siya po ang the last Adam at siya po ang magbibigay buhay po sa ating lahat, mga kapatid. Ano? So, hanggang dito na lamang po at nagpapasalamat din po ako sa ating dakilang guro sa kanyang ibinahagi na kaunting kaalaman upang akin po ipapahayag din at kung nasaan ang kaharian ng Diyos at sa lahat po ng aking mga opisyal mula po Luzon, Visayas and Mindanao, particularly po sa Dapitan City, sa tahanan po ni Jose Rizal, ang aming dakilang regional din ng Region 2, walang iba kundi si Edgar Palor Ligutom at ang kanyang may bahay na si Rose Padillo Ligutom, at sa lahat po ng mga 5 by spiritual mothers, maayong adlaw sa imong tanan diha, at sa Ilocano na imbag nga aldaw kanyayo amen sa Tagalog ay magandang tanghali po sa ating lahat. So hanggang dito na lamang po ako at nagpapasalamat Salamat po. sa KOJ. At kahit po meron lang din akong naibahaging kunting kaalaman patungkol po